Yea, and we found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he raised not up, if so be that the dead rise not. For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sins. Then we Christ raised. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. But now Christ risen from the dead, and become the first fruits of them. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. May well bless us, Father. Halinawa kayo po ay mangusap sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Lahat na ito aking dadalangin. Pinapasalamatan sa matamis sa plan ng Kristo sa aming Diyos sa baligtas. Amen. Okay, so maraming salamat po sa mga kapatiran na nagpagal po sa ating po na 3 araw na kampo dito. No? Ilan po lahat yung attendees natin dito? Andrea? Ilan lahat yung ano? Meron ba tayong figure? Generous? Total number of campers dito? Okay, mamaya. Okay. So dito mga kapatid, ang resurrection po, ito po sa mundo, 120. Okay, nasa 120 kasi yung Paite, sumama, Darangan, pagkatapos yung Cavite, ay sumama po Kaya dumami po tayo dito, At maraming salamat sa mga patiran who invested so much of their time at sa nagpagal, sa kusina, nagpagal sa lahat involved sa mga ginagawa, At saka doon sa mga monetary contribution. Okay? Yun po ay malaking tulong po yan. Ang Resurrection Sunday po, mga kapatid, ay tinawag ito. Tingnan nyo, ha? Para kayo'y ma-orient, pwede bang pakuha yung, yun, saka isulat ko? Para at least doktrinado tayo lahat, mga kapatid, At saka pahingi ng tawag doon, ng pag-pray lang natin kasi mainit yung ating surrounding, hindi natin magamit yung malalaking mga electric fan dito. Kasi po ay tawag doon, maliliit yung wire natin. So laging nagpapalya. Okay. Meron ba tayong dyan? Sa buong mundo, mga kapatid, Resurrection Sunday ay kilala po ito sa Easter Sunday. Kaya kanina siguro mga hinahanap yung mga tao, Yung anong tawag niyan? Yun, hinahanap yung mga balot siguro. Yun, mga Pinoy hinahanap eh. Kaya katuwaan ng mga bata yan. By the way, mga kapatid, yung Easter Sunday na sinasabi, resurrection po yan. It is an annual holiday celebrated around the world. Sa buong mundo nasi-celebrate yan. Kaso nga lang, napalitan na yung pagkabuhay muli ng Panginoon sa tinatawag na egg hunting. Hinahanap nila yung mga itlog na yan, di ba? Kaya malaking business na po yan sa buong mundo. More than 2 billion people around the world commemorate the resurrection of Jesus Christ and consider the most holy of all religious holidays. Pero ang problema ngayon, yung pagkabuhay muli ng Panginoon. Tingnan nyo, ha? Yan po ay banal po yan. So kaninang umaga, mayroong mga simbahan, nagkaroon sila ng resurrection service. Umagang-umaga. Okay? So tayo, wala tayong ganon. Kasi alam ko, tanghaliin kayo. Pangalawa, tanghaliin din ako. So pare-pareha tayo. So hindi naman tayo, mapapagod tayo ng umaga, di ba? So pagod din pa tayo ng gabi. Nagsiuwi tayo gabi, anong oras na? 11? O 11 na tayo nagsiuwi ang kagabi. Pagod-pagod na. O sipin mo yan. Halos everyday, ang uwi natin, 11 o'clock, maliban sa natutulog dito. The word Easter, mga kapatid, is found only once in the Bible, sa Acts chapter 12, verse number 4. Ganito po yan, May sounds to. Kasi yung mundo, para at least lahat ng membro alam, Ito po yan, ha?
Tuesday. Para makita nyo, Tuesday, pagkatapos Wednesday, tapos Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay? Anong kinalaman yan? Okay. Ano ba? Yan. Ito po yan mga kapatid. Kung ito yung yung 6 a.m., ito yon. Ito yung 6 p.m., di ba? So lahat dito, so ibig sabihin, itong nasa taas na ito, hapon po ito po yung araw dito. So 6 a.m. hanggang 6 p.m. is one day. Okay? Ngayon, ang turo ng mundo, namatay daw kamo ang Panginoon. Anong araw namatay ang Panginoon? Ayon sa mundo? Friday. Sabi nila, namatay ang Panginoon dito mga 3 p.m. 3 p.m. Okay? 3 p.m. Kung kukwintahin mo yan, 3 p.m. dito, hanggang dyan, isang araw to. Isang araw. Ito rito, mula Saturday hanggang Sunday, 2 araw. Inabuhay muli ang Panginoon, pangatlong araw. Third day. Ibig sabihin, nabuhay muli ang Panginoon, Lunes pa. Kaya mali ho itong katuruan na ito. Brad, huwag mo harap sa akin, ha? Oh, allergic ako ngayon. Oh, doon na lang sa kanila. Kasi malakati yung aking lalamunan. Pagka hinarap sa akin yan, tapos ang karir ko dito. Hindi na ako mapagsalita. Okay? Yan. So, mali po itong katuruan, mga kapatid. Hindi po namatay ang Panginoon ng Friday. Kasi kung kwentahin mo, 3 p.m. hanggang Sabado 3 p.m. isang araw yon. So, Saturday hanggang Sunday, 2 araw yon. So, Sunday hanggang Monday ay 3 araw yon. So, ibig sabihin, Lunes pa ang Panginoon. O, dito. So, ito po ang kapatid. Thursday. Kung ang Panginoon namatay ng nailibing o namatay ang Panginoon ng Thursday. Thursday na hapon, Friday, isang araw. Okay? Sa hapon-hapon yan. Saturday, 2 araw. Sunday, 3 araw. May tama, di ba? Oh. Kaya sabi nila, namatay ang Panginoon ng Thursday ng hapon. Pero, may kulang. Bakit? Pag kayo ba'y namatay, diretso kayo libing? Sige nga, pag namatay kayo, diretso kayo libing? Hindi. Sa Pilipinas, hindi ka na mailibing eh. Datong-it muna eh, di ba? Dami muna. Pag namatay ang tao, kaya ang Panginoon, kung namatay ang Panginoon, ang Panginoon namatay between 3 to 6 p.m. Okay? Ganyan po yan. Ngayon, bawal sa mga Hudiyo, pretend natin, mula rito alas 3 hanggang alas 6 ng hapon namatay ang Panginoon. Bawal po sa cross nakahang yung patay. Kaya binaba siya alas 6 ng gabi. Pagkababa, anong meron? May patay eh. Sa palagay niyo, hindi iyak yung tatay, hindi iyak yung nanay, hindi maglulupasayan. Mag-iiyakan mo na yun. Nakuha niyo, kapatid? So, ibig sabihin nito, papasok na siya sa Thursday. Dito yan. Thursday. Ng gabi. O, tama. Kung ganon. Kaya ito mga kapatid, kung papasok yan dyan, namatay siya, mga alas 9 ng gabi, iimbalsama pa ang Panginoon. Di ba? Nag-iiyakan muna, mula 6 o'clock, binaba, alas 7, nag-iiyakan, tinawag pa yung mga kapitbahay, nagtitext pa siguro noon, namatay na yung pinsan mo, di ba? Ganito, so on and so forth, di ba? Ganun yan eh. Inong araw, hindi naman ganun. Hindi kagaya ngayon, mag-live ka lang, alam na kagad ng mga tao. Inong araw, pag may patay, mag-telegrama ka. Mama sick, pambihira, no? 7 days yan, bago makarating. Pagkatapos, ay, may sakit lang pala si nanay. Sunod noon, mamatay. Pambihira. Patay siya si nanay. O, pagdating niya, wala na, nasa simenteryo na. Nailibing yung nanay niya. Kasi nga, ang tagal ng ano doon. Pero ngayon, kita mo yung mga artista ngayon, kumakandidato na. Bakit? Ang mga artista ngayon, mga laos na. Kasi ang dami ng artista ngayon. Yung mga vlogger, artista na yon.
Yung kayo, pag nag-live kayo, artista na kayo. Kayo mga artista, pupunta sila sa politiko. Wala na sila ibang mapuntahan. So, alam nyo na yun. Tapos buboto pa natin. Walang kalatoy-latoy. Pagdating sa Senado, Kongreso, walang magawa. As in, wala. Yung mga binoto natin dyan na mga sikat, walang nagawa. Lito Lapid, binoto ng tao. Hindi nyo nga narinig for 6 years eh. Re-electionist pala yan. Nakuha nyo ba yun? Ni walang hay-ho doon. Sinasahuran ng tao. Sarap ng buhay. Oh. Ito mga patila, sumalamang dito ang Panginoon, alas 9, nagdesisyon sila na i-imbalsama yan. Meron bang imbalsama na 30 minutes lang? Wala ho. Sino nakita ng inimbalsama? Yung binaak yung tiyan. Babaakin yan, di ba? Pak! Back! Pag bininto ko sa inyo, sabihin nyo, grabe si Pastor magkwento eh. Kasi nakikita ko eh, tapos mayroong tubo niya meron, di ba? Pinapang na gano'n, di ba? Nilalagay sa nilalagay sa buti. Yung dugo, habang yung nag-imbalsa mo, kumakain pa yan. Di ba? Nang tinapay, nilalagay pa sa dibdib. Pambihira. Sabi ko, ayos talaga itong taon to eh. Ako idiring-diring, siya naman tuwan-tuwa. Sabi ko, hindi ba kayo konsensya kuya? Sabi niya, yun ang trabaho ko eh. Totoo nga naman, tayo, nadidiri tayo, si tao yan, pero sa kanya, trabaho yan. Nagpipray siya, di ba? Opo. Nagpipray siya na maraming, kaya kasi tayo dito, marami tayong prayer. Nakuha niyo kapatid? Iba ang prayer natin. Tayo nagpipray, kung ang trabaho mo, doktor, mag-pray ka, sana maraming magkasakit. Doktor ka, walang magpa-check up sa'yo, ba't ka nag-doktor? Yun ang prayer ng doktor. Ikaw ang trabaho mo, abogado, anong trabaho mo? Magpipray ka ngayon. Panginoon, sana po maraming nakagawa ng krimen para mayroon akong kasong hahawakan. Yun ang prayer mo. Pag ang trabaho mo, vulcanizing, magpipray ka, sana may masaraan dyan ng gulong. May kanya-kanya tayong prayer eh. Pag ikaw may tindahan, Panginoon, sana po maraming magugutom para maraming bibili sa akin. Normal yan. May kanya-kanya tayong prayer. O di ba? Ang farmer, anong gagawin noon? Panginoon, sana po umulan. O ikaw, hindi ka prayer. Panginoon, wag pong umulan. Kontra-kontra na tayo. So dito, halimbawa lang, alas 9 na imbalsama ang Panginoon. Pero nasisyon niyan, nilibing niyan madaling araw. So, ibig sabihin, Thursday na madaling araw, dito na, di ba? Kung Thursday na madaling araw hanggang Friday, isang araw yan. Saturday, 2 araw yan. So, Sunday na madaling araw, yun po yung resurrection. Okay? Kaya ang Panginoon natin, nagsimula siya dito ng dito nagsimula siya sa Tuesday. Ito po yung Tuesday, tingnan nyo gandahin ko yung aking paliwanag para maintindihan po ninyo. Kasi mga doktrina ng mga Kristiyano, kahit mga Baptist, sala-sala eh. Kaya ayusin natin yung competition natin. Okay? Yan. Kino-compute natin yan kasi maraming nagtuturo ang Panginoon namatay ng Friday. Mali yun. So dito, Thursday night, ito yung Passover. Kaya tayo, meron tayong Lord's Supper, Thursday night. Dito, di ba? Passover. So nag-Passover ang Panginoon ng Thursday ng gabi. Pagkatapos pumunta ang Panginoon doon sa bundok, siya po yung nagpe-pray. At habang siya nagpe-pray, hating gabi na po yon, dumating si Judas, dala-dala lampara, siya po yung hinuli. So yon ay Wednesday morning na. Ibig sabihin, dito na po yan, Wednesday. Okay? Wednesday. Yan. So, sabihin natin, hinuli siya dito ng madaling araw. So, dito ngayon, Wednesday ng madaling araw. Sabihin natin, 3 a.m. ng madaling araw. Pinatulan ng Panginoon doon sa high priest. So, maghihintay sila. Ito, 6 a.m. ito, di ba? Ng umaga, kasi nga po para mabukas na yung si Poncio Pilato. Yung gobernador, mapapagising mo yan ng alas 7 ng umaga? Hindi.
So maghihintay sila, siguro sabihin mo, nagising si Poncio Pilato, alas 9 ng umaga na yon. Diba? Kita mo, yung mga barangay ninyo, once a week na nga lang yung flag raising. Ang flag raising nila, hindi alas 7. Anong oras? Sutsu. Ako nga, sa tanang buhay ko, dyan dumadaan sa Kaintay. Sabi ko, may flag raising pala yung, yung barangay dito. Anong oras ako dumaan? 9:30. Sabi ko, grabe yung flag raising nito. Siguro ang flag retreat nito, alas 8 ng gabi. Sipin mo yan. So sabihin mo, alas 9, nandoon siya kay Poncio Pilato. Pagdating kay Poncio Pilato, anong gagawin? Ay, wala yatang kasalanan yan. Ba't nyo dinala yan dito? Dalhin nyo yan doon. Kaya dinala, pinagpapasapasahan ng Panginoon. So mula doon, hanggat sa gabi na, di ba? Gabi. So sabihin natin hapon. Di ba? Dito. Pinagpapasahan siya ng Wednesday. Di ba? Pagdating dito ng mga alas 3 ng hapon, dito na, hapon alas 3, Wednesday, 3 p.m. Di ba? Pinagpapasahan siya So pinagpapasahan siya, pagdating ng hapon, pinastigo na siya, yon. Dito po yan mga kapatid. Wednesday ng hapon, siya dinala doon. Wednesday ng hapon, hanggang 6 ng gabi, pagkatapos Thursday ng madaling araw. So, ibig sabihin, namatay ang Panginoon ng Wednesday alas 3. Sabihin niyo, Pastor, sobra naman yan. 1, 2, 3. Kita niyo, di ba? Pag pininta niyo, namatay ang Panginoon ng gabi, sabihin mo alas 6. Sumula dito, Wednesday, Thursday is 1, 2, 3. Ibig sabihin, Pastor, alas 6 ng gabi, resurrection. Ano yung alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw ng linggo, 6 hours yun. Ito mga kapatid. Nung namatay ang Panginoon, binabak muna siya, alas 7, pinagluksaan ng kanyang pamilya, mga kamag-anak, mga kapitbahay, ng kanyang mga followers ng church. Di ba? Pinagluksaan po yan. So, oras po yan. Siguro mga bandang alas 9 na ng gabi ng Wednesday, okay, tama na yan. Pumunta na si Joseph of Arimathea, dinala na, o ilibing na natin yan. Kaya ang Panginoon, pag-aralan natin yung sequence, na ilibing siya, Thursday na ng madaling araw. Nakuha niyo, kapatid? Kaya pag Thursday na madaling araw, pag pininta natin, hanggang sa Friday na madaling araw, isa, dalawa, tatlo. Kaya madaling araw siya, mabuhay naman muli. Yun po yung pag-ano natin. So sa sunod na panahon, pag-aralan natin yung tamang sequence niyan, yung detalye. Ang akin, lang muna, overview. Okay? Kasi mali yung turo ng mundo na ngayon daw ay linggo ng pagkabuhay. Ito naman dyan. Linggo ng pagkabuhay, pagkatapos namatay nung Friday. So hindi oobra yan. Okay? So dito mga kapatid, the word Easter is found only once in the King James Version of the Bible, Acts chapter 4 at chapter 12, verse number 4. This observance is merely a human tradition introduced in the 2nd and 3rd century. Na-introduce lang ito, mga 2nd and 3rd century. Sa binasa po natin, 1 Corinthians 15, tingnan niyo po yung mga Bible ninyo. Verse number 14. 12 muna. Now, if Christ be preached that he rose from the dead, how some say among you that there is no resurrection of the dead? Nung araw po, mga kapatid, may mga tao na naniniwala wala pong pagkabuhay. At meron naman ng mga tao na naniniwala mayroong pagkabuhay. Parang ngayon, si Kristo ay Diyos. Sa iba naman, si Kristo ay tao lamang. Oh, kita mo yan? Anyat, dumadami sila. Ganun po mga kapatid. Ngayon, ito na. Ang ating mensahe ngayon is all about the significance or importance of the resurrection of Christ. Bakit mahalaga ang pagkabuhay muli ng Panginoon? So under that, number 1, if Christ be not risen, kung ang Panginoon natin ay hindi nabuhay muli, ibig sabihin, hindi pala totoong nabuhay muli ang Panginoon at si Kristo pala ay hindi totoong Diyos. Ano kayang meron tayo dito sa pagtitipon na ito?
So bakit pa tayo magsisimba? Bakit pa tayo mag-worship dito? Bakit pa tayo kakanta patungkol sa Panginoon Kristo kung wala naman palang pagkabuhay? So kung walang pagkabuhay, sabi ko sa verse 14, and if Christ be not risen, then is your preaching vain. Ibig sabihin, yung pangangaral ko dito, yung pangangaral ninyo, yung pangangaral ko ng mga apostol, wala palang kwenta yan. Vain. Useless. Walang kabuluhan. Kung ang Panginoong Kristo ay hindi nabuhay muli. The preaching of the apostles is empty. The preaching of the apostles are meaningless. They proclaim nothing. Nothing. Wala silang sinasabi. Kaya mga kapatid, yung mga pari nung araw, yung mga parisiyo, ang ginawa nila nung nalibing ang Panginoon, sila po'y nagbinayaran po nila yung mga sundalo, at ang sabi nila sa mga sundalo, sabihin nyo sa mga tao, na ninakaw nila ang Panginoon. Isipin mo yon. Pero nung nilibing ang Panginoon sa libingan na yon, mayroon pong napakalaking bato nilagay po doon. Pagkatapos yung bato na yan, na nilagay doon, sinilyuhan po yun, mga kapatid, ng gobernador ng Roma. Na yan ay hindi mabuksan-buksan. At ang sabi nila, ninakaw ng mga disipulo, ninakaw nila ni Mary Magdalene, paano may tulak yung bato na yun na napakalaki? Naitulak yun kasi nagkalindol. Diba sa kwento? Nagkaroon ng lindol, nabuksan, dahil bumaba yung anghel. Kaya nung dumating doon si Mary Magdalene, nakita niya ang Panginoon. Wala na. Kaya umiyak siya. Oh. Sipin mo, si Pedro, kaya si Pedro, fisherman yon, pero malaking mama. Bakit? Pagpunta nila doon, mas nauna pa tumakbo yung babae kaysa kay Pedro. Kaya nasa isip ko, malaking mama yun. Ganun-ganun si Pedro. Hinihingal siguro yun. Kasi nauna pa yung mga babae, papunta doon eh. O di ba, nauna pa eh. Kaya nga naman, nauna yung babae, ang nakita sa Panginoon, kasi mga babae din, chismosa. Kaya una talaga, pinakita ng Diyos, babae, para ba, chismis ba? Di ba? Kasi pag mga lalaki yun, ba't nawala rito ang Panginoon? Mag-iisip pa yun eh. Pagka babae, ay, nawala ng Panginoon, kwento ka agad yun. Pero wala sa Bible yun, ang babae chismosa. Wala kayo eh. Ano lang, dagdag na lang yun. Baka magalit sa akin eh. Okay. So, ibig sabihin na pala, kung ang Panginoon pala ay hindi nabuhay muli, yung pangangaral pala natin dito, wala palang kwenta yan. Ano pa? Para pala yung sermon dito, parang fairy tale lang yun. Para bang pinapanood mo lang, ano yung sabi ng mga fairy tale ng mga bata? Unhappily believed ever after. Parang ganun lang, di ba? Parang nagkwento ka lang ng Cinderella. Parang nagkinig ka lang ng kwento ng Jack and the Beanstalk. Parang nagkwento ka lang ng tawag doon, Ariel, di ba? Nagkwento ka lang about King Triton. Nagkwento ka lang about dinosaur. Dinosaur na yun? Barney pala. Barney pala. Di ba? Parang ganun lang. Parang nakikinig ka lang, nanonood ka lang ng mga superhero, mga tawag doon, pag sa Amerikano ay Spider-Man. Pagdating sa Pilipino, Gagambino. Pag doon sa kanila, Wonder Woman. O pagdating dito, iwan ko na kung ano yun. Darna. Pagdating dito, Darna. O di ba? Laging may counterfeit eh. Pag doon, mayroong vampira, mayroon din tayo rito. O di ba? So yun po yan. Pangalawa, kung hindi nabuhay mo lang Panginoon, our faith is vain. Verse number 14, sabi dyan, then is our preaching vain, and your faith is vain. Kung ang Panginoong Jesucristo pala, hindi nabuhay mula sa mga patay, yung pagtanggap natin sa Kanya, yung pananampalataya na sa Kanya, useless pala yun. Ngayon, may mga simbahan, ang paniniwala lang nila si Kristo ay tao. Kung si Kristo ay tao lamang, maliligtas sila ng taong Kristo? Do you think? And yet, they believe in their religion. They believe in their preachers. Kasi si Kristo ay tao lang. At hindi pwedeng basahin yung Biblia. Kaya sila magsisimba. Wala silang dalang Biblia. Bakit? Hindi daw maunawaan yung Biblia ng ordinaryong tao. Mga kapatid, hindi naman kami ang magpaunawa sa inyo. Tinuro namin sa inyo ang Holy Spirit
ang magpaliwanag sa inyo. Amen, mga kapatid? Yun po yung katotohanan. Nung araw, nagdedebosyon kami. Third year yung magdedebosyon sa amin. Ako po ay first year. Ang nagdedebosyon sa amin, sinasabi lagi sa amin, pag siya po yung nagdedebosyon, do what is right, for it is right to do. Sabi ko, ito na naman yung si Mr. Right. Kasi may student ako eh. Pag siya magdebosyon, sabi niya lagi, do what is right, for it is right to do. Sabi ko, ito na naman yan, magdebosyon naman yan, do what is right. But there was one time, nung siya nagdebosyon, sabi niya, do what is right, for it is right to do. Pag yuko ko, sabi ko, ay, mali siguro yung nagsisini ako. Kasi sisini pa ako noon eh. Yung sa Quiapo. Mandaluyong ako eh. Doon sa Quiapo. Malapit doon sa Quiapo Church. Inapasyalan ko eh, Quiapo Church. So, sabi ko, mali pala yun. Oh. So doon ko na-realize na yung una pangangaral niya, hindi ko naunawaan, pangatlo, pangapat, dumating ng pagkakataon, the same words and the Holy Spirit took to me. The same with us. May mga bagay, kaya naintindihan ko yan, yung mga teacher, di ba? Paulit-ulit, magsasabi, yung mga estudyante, parang ang tawag doon. Ganun po yan. That's normal, di ba? Para yung doon sa kapitbahay namin banda, naglalakad ako sa subdivision namin, tinuturuan ng nanay yung yung tawag doon, yung bata. My goodness, sumasigaw na yung nanay. Sinisigawan na yung kanyang anak. Kaming mga naglalakad, nakatingin doon sa kanya. At habang nakatingin kami, lalo niyang sinisigawan yung anak niya. Sabi ko, naloko na. Huwag na natin tingnan. Baka kasi lalo natin trigger yung nanay. So ito po yan na po. Another one. Verse number 15. Sabi dyan, you are found false witnesses. Kung hindi pala nabuhay mo lang, Panginoon, mga fools pala tayo. Mga saksi tayong bulaan. Ano pa? Verse number 17. Ano sabi dyan? If Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sins. Kung hindi nabuhay mo lang, Panginoon, makasalanan pa rin tayo. Verse number 11, kung hindi nabuhay mo lang, Panginoon, ano sabi dyan? Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Anong ibig sabihin nito? Yung mga namatay ay talagang patay. Patuloy na patay at nababahamak. Walang kaligtasan. At ano naman sabi dyan? Verse number 19. If in this life only we have hope in Christ, we are of more than miserable. Sabi ni Pablo, kung si Kristo ho ay hindi nabuhay muli, napaka-miserable natin mga tao. We are most miserable people. Pero mga kapatid, dito po tayo sa pangalawa. Kalagahan ng pagkabuhay ng mga muli. Christ is risen from the dead. Amen? Kaya pag kayo po'y pumunta doon sa Israel, ito makinig kayo maigi ha, wala pa naman nakapunta sa atin doon sa Israel. Yung mga nila doon, tawag doon, yung nag-aalalay doon sa mga tourist, anong tawag niya? Tour guide. Sasabihin ng tour guide, ladies and gentlemen, you have to, sabi niya, this is tomb number 1. Tomb number 1. Sabi, according to history, dito po inilibing ang Panginoon. Tapos, dagaling ka naman sa isa. Ano sabi doon? Ito yung tomb number 2, na dito daw inilibing ang Panginoon. So, mayroong isang pastor na pasama siya doon, sabi niya, yung tomb number 1, mayroong bang bangkay dyan? Wala. Yung tomb number 2, mayroong bang bangkay dyan? Wala din. That's the blessing. Kahit 10 yung libingan doon, wala na po ang Panginoon natin. Amen, mga kapatid? Because of the empty tomb. Hindi po yan ninakaw ng mga alagad. Hindi po yan ninakaw ni Mary Magdalene. Hindi po yan ninakaw ng mga Kristiyano nung araw. Nabuhay muli ang Panginoon. Yun po yung realidad. Nabuhay siya muli. At anong meron dito? Nung nabuhay muli ang Panginoon, ito po yan Acts chapter 10. Tingnan po natin. Nung nabuhay muli ang Panginoon, nandito sa lupa for 40 days. Kaya yung ibang tao, pag mayroong patay, sineselebrate nila yung 9 days, sineselebrate nila yung 40 days. Kasi nakabase po yan dito sa Acts chapter 10, verse 39,
Ang sabi diyan, hanggang 41, and we are witnesses of all things, which he did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and hung on the tree. So sabi ng mga alagad, kami po yung mga testigo. Him that raised up on the third day and showed him openly, not to all people, but unto witnesses chosen of God, even to us, who did eat and drink with him after he rose from the dead. So, ibig sabihin, kami po yung mga testigo na yung Panginoon after 40 days, kasama-kasama namin siya. So, from third day na kanya kamatayan, kasama-kasama namin siya for 40 days. Kumakain kami. Umiinom kami. Ibig sabihin, nandoon ang Panginoon sa mga disipulo, kasama-kasama for 40 days, eating and drinking with the disciples. Amen, mga kapatid? Kaso lang yung mga tao, hindi kami maniniwala kahit yung mga alagad. Gaya ni Thomas, sabi niya, hindi ako maniniwala na ang Panginoon ay nabuhay muli hanggat hindi ko may nailapat yung aking mga daliri sa kanyang kadyang at saka sa kanyang sa kanyang tawag doon, sa kanyang mga palad. Mabuti pa. Sino yung writer ng bulag na writer? Anong sabi niya? Tinanong siya, paano mo malaman ibulag ka? Makilala mo ang Panginoon. Kaya meron tayong kanta dyan Anong kanta? Ang kanta dyan, I shall know Him by the print of the nails in His hand. Fanny Crosby. Bulag na songwriter yan. Tinanong siya, Fanny, you're blind. How will you know the Lord Jesus Christ? Sabi niya, I shall know Him. Kaya nagiging kanta natin yan I shall know Him. I shall know Him. Di ba? Kinakanta natin. By the print of the nails in His hand. So yun po yan, mga kapatid. Ang ginawa pala ng Panginoon for 40 days, nagpapakita po siya, ngunit yung mga tao, hindi po naniniwala sa Kanya. Kaya dito po, mga kapatid, second, Christ is risen from the dead. Therefore, dahil nabuhay muli ang Panginoon, our preaching is true. Amen? Yung pangangaral na pala dito ay totoo yan. Our faith is true. Naniwala tayo na pag namatay tayo, sa langit tayo papunta. Naniwala tayo na ang Panginoon ang tanging napunta sa langit. We believe in that. At naniwala tayo na meron tayong mansion sa langit. Amen? So our faith is true. Another one, we are true witnesses. So pag tayo po nagsulwining, totoo po yan. Dahil alam po natin, dama po natin, sa sarili natin. Sabi nga nila, paano mo malaman na ikay tunay na Kristiyano? You will know that you are a true Christian because you are persecuted. You will know that you are a true Christian because there is an inner change. Binago ka. Kita mo yung iba mga Kristiyano. Kristiyano paggalinggo. Paggalunis hanggang Sabado hindi. Diba? So yun po yan ang dead. So because Christ is risen from the dead, we are forgiven. Tayo po ay binayaran na yung ating kasalanan. Then lastly, sila to us, we have hope and we will never perish. Meron na tayong pag-asa. Yun po yung tinatawag na blessed hope, mga kapatid, na pagdating ng araw while waiting for the Lord. Ang sabi nga, heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. Yung pangako ng Diyos. Na darating ang araw, pagtunog ng kumpita, pagtunog ng pakakak, signal na po yan, kukunin tayo ng Panginoon. Diba? Kukunin tayo. Blessed hope. Kahit ikaw ay pagod na pagod, kukunin ka ng Diyos in a twinkling of an eye. Ikaw ay walang hopeless ka na. Siguro nga, iniisip ko minsan, pag nag-rapture kaya, ano kaya ang damdamin ng mga Kristiyano? Meron siguro sa mga binatang dalaga doon, break up lang nila, di ba? Meron siguro sa pamilya, di ba? Hirap na hirap, mag-raise ng mga anak, problemado si tatay, problemado si nanay, biglang nagkaroon ng solusyon, nag-rapture na. Nung araw, pag doon ako kay, sa isang membro doon ako nag-i-snack lagi. Pag may blessing, sasabihin ko, pag may blessing siya, marami siyang blessing, maraming tayo
Sabihin ko, "Hi, Mami, sana mag-rapture na." Sabi niya, "Wag muna, marami akong gawa." Okay, di ba? So, ibig sabihin, may pera, so wag muna mag-rapture. Pag wala naman siyang, wala siyang gawa, sasabihin niya pagdating ko, "Brother Bong, kailan kaya darating ang Panginoon?" Ibig sabihin, yung rapture, yun yung pag-asa para mawala sa mga tao doon sa problema. So, yun po yan, mga kapatid. So, meron tayong blessed hope. And lastly, mga kapatid, we are the happiest people. Sa tingin nyo, mga masaya kayong mga tao? Parang sa tingin ko, parang hindi. Are you the happiest people on earth? Amen, mga kapatid? Sa lupa, wala kayong sakyan. Sa lupa, wala kayong yate. Sa lupa, wala kayong helicopter. Sa lupa, wala kayong tinatawag na malaking negosyo. Sa lupa, siguro, wala tayong mga account sa bangko. Pero mga kapatid, kahit wala tayo dyan, at yung ibang mga unbeliever ay sagradong laki ng lupain. May mga sariling mga airport o kaya seaport. Ngunit mga kapatid, sabihin ko sa inyo, ang lalaki ng mga building nila, the moment they die, wala silang madala kahit isa. Amen. Tayo, pag namatay, ano sabi ng Panginoon? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Naghihintay. Wala kang ginawa dito, mga kapatid. Wala kang ginawa. Ang ginawa mo lang, naniwala ka sa Diyos na someday God is preparing a home for you, a mansion for you. Sipin mo yan. Habang ang ikaw naging tapat po dito, patuloy ka nag-ministeryo, you give to the Lord, you give your time, you give your energy, you give your money to the Lord, and you give your life to the Lord. Kaya yung sabi ng Panginoon, di ba, sa Romans chapter 12, ang sabi niyan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. So ikaw'y naglilingkod, inihandog mo yung sarili mo sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I will go and prepare a place for you. Kaya mga kapatid, we are the happiest people. Bakit? Pagdating sa langit, you have a mansion over there. Amen? Bakit? Napadala ka ba ng ginto doon? No. Nagpapadala ka ba ng materyales sa langit? No. Your Father, our Father in heaven, is just preparing and waiting for us. Amen? Kumain po tayo po manalangin. Heavenly Father, thank you for a wonderful day. Thank you, the world knows this as Easter Sunday. But to us, Christians, kaming mananampalataya, ito po yung Resurrection Sunday. That early in the morning, you are resurrected from the dead. Nabuhay ka muli. What a glorious day. What a glorious event in the world. That many people who are called atheists don't believe it. Many people who are skeptics, they don't like it. But for us, Christians, it is our blessed hope. Yun po yung napaganda. And there is no religious founder in the world na nabuhay muli. Si Buddha, hindi siya nabuhay muli. Si Abul Qasim na si Muhammad, hindi nabuhay muli nung namatay. Si Confucius, hindi nabuhay muli. Mga gods and goddesses sa India, hindi nabuhay muli. Si Siddhartha Gautama, hindi nabuhay muli. Only the Lord Jesus Christ rose from the dead. Kaya mga kapatid, ang pangangaral natin ay totoo, ang pananampalataya natin ay totoo, ang ating pong pag-social winning, ang ating mga witnesses, ay totoo po yan. At tayo po, ang pinakamasayang tao, dahil tayo ay anak ng Diyos. We are a child of the King. We are a child of God. And our Heavenly Father is just waiting for us. Kaya habang nandito tayo mga kapatid, we are just doing what we can. Gagawin natin yung ating magagawa to do the ministry, to expand the work of the Lord. So if God has something for you and you are reminded by the resurrection, yung pagkabuhay muli ng Panginoon, for us, it is a Thanksgiving day. For us, it is an answered prayer for us.
that we have a wonderful God. We have a amazing God. We have an excellent Savior. So if God has something for you and you're reminded by God's word, you're free to come talk to the Lord in prayer right now. Sige po mga kapatid. Thank you, Father, for your words. Thank you for what you have done. At dalayan ko po na pagpalain niyo po ang mga anak po ninyo. Hari na ang bawat isa sa amin ay maging matibay because you are an excellent Savior, excellent God, who rose from the dead for us. Kaya kami ng mga anak po ninyo, kami niwala sa inyo, we are the most glorious, happiest people on earth. Dahil totoo po ang sinasabi, ng laman ng Biblia. And we are not ashamed of it, na manindigan dahil meron kaming nababasang aklat, prueba na tinatawag na Biblia. Kaya sa aming pagsamantalang paghiwalay, ingatan niyo po ang mga anak po ninyo. Bless your people, O God. Mga nasipag-aral, bigyan ng katalinuhan, wala na buhay, bigyan ng buhay. Mga nanghihina palakasin, mga relasyon na iayusin po. May mga kapatid po namin na negosyo. Bless them, O Father. At dalangin ko na bawat isa sa amin ay dapat patuloy na naglilingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik. Lahat na ito aking nadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus, sa amin Diyos sa baligtas. Amen. God bless us all. Okay? Tawagin natin ang kapatid.